Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 506, paghaharap ng apoy. Ang silhouette ni Lin Fang ay lumipad sa kalangitan sa pamamagitan ng ambon na bumabalot sa teritoryo ng Yunhai sect. Qiyongqi, sigaw ni Lin Fang. Pagkatapos ang may pakpak na tigre ni Lin Fang ay agad na sumugod sa ilalim niya sa hangin. Habang nakaupo sa likod ng may pakpak na tigre, sumugod siya sa di kalayuan habang nagbubuga ng sipol. Siya ay napakabilis na ang ilang mga tao ay hindi na nagkaroon ng pagkakataong tumangala. Natigilan ang lahat. Ang mga tao ay nakatingin pa rin sa ambon habang ito ay unti-unting nagsimulang maghiwa-hiwalay. Nang kumalat na ang ambon, napansin ng karamihan ng isang bangkay sa lupa. Huminga ng malalim ang karamihan sa mga tao. Iyon ay isang bangkay. Wala ng ulo ang katawan. Sa halip, nakangangalang na sugat na umaagos ang dugo. Ito ay kakilakilabot. Si Lin Fang ay naging napakalakas. Naisip ng karamihang humihingal sa paghanga. Ang lakas ni Mo Qing ay hindi kapanipaniwala. Nakita na nila siyang ipinakita ang kanyang husay sa pagpatay sa mga umalis sa Yunhai sect. Pinatay siya ni Lin Fang nang walang pagdadalawang isip, wala siyang awa. Kitang-kita ang lakas ni Lin Fang, maraming beses na niyang napatunayan ang kanyang lakas. Naririnig nila ang mga tunog na nagmumula sa loob ng ambon na tila isang mahusay na labanan, ngunit sa halip ay si Lin Fang lamang ang umaatake kay Mo Qing sa isang panig na pagpatay. Nagtataka ako kung saan nagpunta si Lin Fang. Habang ang karamihan ay nagtataka kung saan pupunta si Lin Fang, ang kanyang may pakpak na tigre ay baliw na hinahampas ang mga pakpak nito sa kalangitan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa itaas ng lawa. Noong nakaraan, naging sikat si Lin Fang sa buong Zuyu sa lawa na ito. Sa pagkakataong ito, sinabi sa kanya ni Mo Qing na may mga taong naghahanap sa kanya at naghihintay sa lawa. Gaya ng inaasahan, nang dumating si Lin Fang sa lawa, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na naghihintay. Dahan-dahan silang umangat sa ere nang mapansin nila si Lin Fang. Lahat sila ay nakasuot ng pula at puting damit, at nakatitig kay Lin Fang. Biglang nakaramdam ng init si Lin Fang, parang may lumalabas na apoy mula sa mga mata ng mga taong iyon. Si Lin Fang ay nakasakay sa kanyang may pakpak na tigre at sumulyap lamang sa kanila bago sinabing, "Naghintay ba kayong lahat dito para sa akin?" Mahigit isang dosenang tao ang naghihintay sa kanya doon. Bukod dito, ang titig mula sa kanila ay tila lubhang mapanganib. Malamang na napakalakas nila, walang kahit isang mahinang link sa kanilang grupo. Talagang matagal na kaming naghihintay. Sabi ng isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng mahabang apoy red changpao habang tumatango. Ang kanyang changpao ay kumakaway sa hangin, siya ay mukhang marangal at pambihira. "Taga Tianfang ka ba?" Tanong muli ni Lin Fang. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanila sa Zuyu, kaya hindi sila dapat mula sa Zuyu. Gayon din kay Mo Qing, ang kanilang messenger ay mula kay Tianfang na malaki ang posibilidad na sila rin. Paaralan ng Exiwo, mula sa Tianfang. Malamig na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki bago idinagdag. "Lin Fang, parang hindi ka nagawang patayin ni Mo Qing. Mukhang magkakaroon ako ng pagkakataon na patayin ka gamit ang sarili kong mga kamay. Ang pagpatay sa iyo ay talagang isang karangalan para sa akin. Nakakaawa talaga ang mga tao ng Tianfang." Biro ni Lin Fang. Mula noong piging sa Duanwu Palace, ang mga taong nagmula sa Tianfang ay patuloy na nagbigay sa kanya ng masamang impresyon. Ang mga sugo ay napakamayabang at bilang isang pagtatangkang ipahiya si Lin Fang ay patuloy siyang insultuhan. Kinailangan ni Lin Fang na patayin ang dalawa sa kanila at ipahiya ang iba, ito lang ang dahilan kung bakit tumikom sila ng bibig. Ngunit sa sandaling iyon, palihim pa silang nagpapadala ng mga tao para patayin siya. Una ay si Mo Qing, ngayon ay ang mga taong ito mula sa Exiwo School. Lahat sila ay may iisang layunin, ang patayin si Lin Fang. Ngunit ang buhay ni Lin Fang ay hindi isang bagay na madaling kinuha dahil lang sa may gusto. "Paano mo nalaman na pupunta ako dito?" Tanong ni Lin Fang. Kanina pa sila naghihintay, ngunit paano sila nakatitiyak na darating siya? Walang sino man ang makahuhula kung ano ang iniisip niya. "Alam ng prinsipe na gawin mo," sabi ng middle-aged na lalaki habang nakangiti at mukhang confident na confident. Si Feng Chan, kahit na isang beses lang niya nakilala si Lin Fang, naiintindihan niya ang uri ng ugali ni Lin Fang, alam niyang hindi atras si Lin Fang sa isang bukas na hamon. Kung gayon, malamang na alam mo rin na papatayin ko si Mo Qing. Malamig na tanong ni Lin Fang. Dahil inakala ni Feng Chen na kilala niya si Lin Fang, kung naiintindihan niya na tatanggapin ni Lin Fang ang hamon, malamang na alam din niya na papatayin ni Lin Fang si Mo Qing. Pagkatapos ng lahat, nakita ni Feng Chen kung gaano kalakas si Lin Fang, at alam din niya kung paano ang ugali ni Mo Qing kasama ng kanyang lakas. Gaya ng inaasahan, ngumiti ang medyo may edad na. Agad na naunawaan ni Lin Fang na gusto ni Feng Chen na patayin si Mo Qing. Kay tawa-tawa. Inisip talaga ni Mo Qing na siya ay sapat na malakas upang kumilos ng napakaligaw, ngunit ginamit sa halip. Ang pagsasabi sa iyo ngayon ay hindi makakasama. Si Mo Qing ang pinakamahusay na disipulo ng pinakamalaking sekta sa bansa, ang Wanziyang sect. Gayunpaman, dahil sila ang pinakamalakas, mayroon silang maraming impluwensya at labis na mayabang. Mababa pa nga ang tingin nila sa imperial na pamilya ni Tianfeng. Si Mo Qing ang kanilang pinakamahusay na disipulo ngunit siya ay kapareho ng lahat sa sekta na naniniwala na ang kanyang sekta ay mas mahalaga kaysa sa bansa at sa pitong sugo. Ang ganoong uri ng tao ay walang silbi sa bansa, kaya't ang prinsipe, ang kanyang kamahalan ay nagpasya na ipadala siya sa kanyang kamatayan. Hiniram niya ang iyong kapangyarihan para patayin ang kanyang kaaway. Paliwanag ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagpasimangot kay Lin Fang at saka ngumiti.
Parang wala ka talagang tiwala, halatang hindi ka naniniwala na may kakayahan ng grupo mo na patayin ako kung hindi, aatake ka na. Sabi ni Lin Fang na ikinagulat ng kanyang kausap. Tumingin siya kay Lin Fang at saka nagbigay ng masamang ngiti. Lin Fang, napakatalino mo. Ginamit ako ni Fang Chen para patayin si Mo Qing para malutas ang kanyang problema. Pinatay ko si Mo Qing, kaya lalapit ang Wan Ziyang sect kay Zhu Yu para sa kanilang paghihiganti. Kung hindi ako mamamatay ngayon, tiyak na darating ang Wan Ziyang sect para patayin ako. Ngunit hindi hahayaan ni Zhu Yu ang gayong malakas na maimpluwensyang grupo na pumasok sa kanilang teritoryo kasama ang isang hukbo, kaya hindi maiiwasan ang isang labanan na magiging sanhi ng pagbagsak ng Wan Ziyang sect mula sa kapangyarihan. Napuno ng malamig na liwanag ang mga mata ni Lin Fang. Ang mga tao mula sa mga imperial na pamilya ay ganoon lahat, si Fang Chen ay palaging nag-iimbak at gayon din si Duan Wuya. Exiwo School, ipinadala ka dito para patayin ako, ngunit ipinapalo mo sa akin ang pakanan ni Fang Chen. Wala kang sama ng loob sa akin at walang tiwala na patayin ako, ngunit kailangan mong sundin ang mga utos. Kaya pumunta ka dito habang may pinaplano kang iba, pumunta ka dito para ipaalam sa akin ang scheme para maipalom ko sa Wan Ziyang sect ang scheme ni Fang Chen. Tila kayong mga tao mula sa Exiwo School ay hindi nagbibigay ng kahalagahan sa inyong sariling buhay. Parang gusto mo nang mamatay yung tinatawag mong Your Highness. Ikaw ay napakahusay. Sabi ng medyo may edad na lalaki. Ganap na tama si Lin Fang. Pareho silang tinatreto ni Mo Qing, mga pon lang sila ni Fang Chen na gagamitin. Ang kanilang pagkamatay ay magagalit sa paaralan ng Exiwo, ngunit iba sila kay Mo Qing dahil gusto nilang ilantad si Fang Chen. Nais nilang ipaalam kay Lin Fang ang pamamaraan na gamitin ito laban kay Fang Chen kung sila ay mamatay. Kami, ang Exiwo School, ay tatangkaing patayin ka ayon sa utos. Kung kami ay hindi pinalad at napatay mo, umaasa kami na ikalat mo ang balita ng pakanan ni Fang Chen. Hindi ito magdadala sa iyo ng anumang disadvantages ngunit sa halip ay mga benepisyo. Sabi ng medyo may edad na lalaki. Dahil nahulaan na ni Lin Fang ang lahat, hindi na niya kailangang itago ang anuman at agad na inamin ang kanyang plano. Kung kinakailangan, ibabahagi ko ang nalalaman ko. Gusto ni Fang Chen na patayin ako, ngunit hindi iyon para sa kanya na magdesisyon. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang na may malamig na ilaw. Pagkatapos ay dinagdag niya. Mag-away tayo pagkatapos. Sige. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki habang nakatitig kay Lin Fang. Alam na niya ang lakas ni Lin Fang. Narinig niya ang nangyari sa pigi. Hinamon ni Lin Fang ang bawat isa sa 7 sugo na dumalo sa pigi. Napatay pa nga niya ang ikatlong sugo at hinamon ang pangalawa, ngunit pinigilan sila ng ambassador mula sa Dragon Mountain Empire. Kahit na ang mga tao mula sa Exiwo School ay malalakas, kailangan pa rin nilang maging mapagbantay kapag kaharap ang isang taong kasing lakas ni Lin Fang. Masamang nakapapasong apoy. Sigaw ng nasa katanghali ang gulang na lalaki sa apoy pulang Changpao sa malamig na boses. Sa isang iglap, ang lahat ng silhouette ng mga tao ay kumikislap at napalibutan si Lin Fang. Nagliyab ang apoy sa paligid ng kanilang mga katawan, ito ay isang nakakatakot na apoy na gawa sa purong chi. Ang Exiwo School ay pawang mga fire cultivator, lahat sila ay nagsasanay ng mga kasanayan sa sunog at nakikipaglaban gamit ang condensed fire chi. Nagliliyab ang apoy sa kanilang katawan, matindi ang apoy. Bukod sa pulang apoy na kulay, ang apoy ay naglalaman din ng malaking halaga ng puti, ang kanilang apoy ay nagmumulto. Ang mga tao mula sa Exiwo ay bumuo ng isang bilog at nagsanib kamay. Sa isang iglap, nagsimulang mapuno ng apoy ang hangin upang lumikha ng singsing ng apoy na nakapalibot kay Lin Fang. Mamatay. Sigaw ng lalaking nasa fire red Changpao sa mahinang boses. Isang singsing ng apoy pagkatapos ay sumarap patungo kay Lin Fang. Ang init mula sa apoy ay lalong tumitindi habang sila ay nakasara kay Lin Fang. Pakiramdam ni Lin Fang ay para siyang inihaw na buhay. Lahat ng bagay sa mundong ito ay hindi kapani-pani walang misteryoso, ang kanilang apoy ay ibang-iba sa akin. Naisip ni Lin Fang nang ikumpara niya ang sarili niyang apoy sa apoy na nakaharap niya. Mukha siyang malabo. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang sun chi mula sa kanyang katawan na naging sanhi ng apoy na lumunin ang kanyang katawan. Nagsimula siyang umangat sa hangin habang kumikinang na nagninangning. Pinigilan ng apoy ng araw ang apoy na nakapaligid sa kanya. Ang kanyang Cosmos Burning Sun ay isang maliit na kasanayan sa araw pagkatapos ng lahat. Nakapagtataka, ang kanilang apoy ay tila nagpatira pa sa harap ng kasanayan ng araw. Ang mga tao mula sa Exiwo School ay natulala. Hindi nila alam na si Lin Fang ay nagsasanay ng sun skill, dahil karaniwang ginagamit ni Lin Fang ang kanyang mabangis na apoy, ang katotohanan na nagpractice siya ng sun skill ay hindi alam ng lahat. Bukod pa rito, ang apoy ni Lin Fang ay mas malakas kaysa sa kanila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 507, ang nakakatakot na banner. Mamatay. Sigaw ng isa pang cultivator sa grupo. Ang dami ng apoy na nakapaligid kay Lin Fang ay naging mga ahas ng apoy. Bukod sa kanilang nakakapasong init, naramdaman din ni Lin Fang ang malamig na masamang chi. Si Lin Fang ay ganap na napapalibutan ng kanilang mga apoy. Qiyong Chi, bumalik ka, sabi ni Lin Fang sa kanyang may pakpak na tigre gamit ang telepathy. Sa isang iglap, lumayo ang may pakpak na tigre. Kasabay nito ay may lumabas na apoy mula sa kamay ni Lin Fang na sumugod patungo sa isang kaaway. Pahinga. Hinarang ng taong iyon ang apoy ni Lin Fang gamit ang kanyang sarili, nagsanib ang dalawang apoy, ngunit ang apoy ni Lin Fang ay unti-unting lumaki hanggang sa tuluyan itong mawala. Tila talagang nilamon ang kanyang araw na chi. Bukod dito, ang apoy ng kalaban ay lumaki sa kapangyarihan. Evil Fire Dragon. Sigaw ng pinuno nila sa malalim na boses.
Nakipagkamay ang mga taong iyon, at sa isang iglap ay may lumabas na apoy mula sa kanilang mga kamay at sumugod sa hangin. Sila ay naging isang dragon na apoy na umuungal patungo kay Linfang. Ang apoy na dragon na iyon ay gumagalaw na parang buhay, lumipad ito sa himpapawid at ang mga mata nito ay may mga pupil pa, mukhang napakasama at masama. Roar! Ang dragon na apoy ay umungal nang dumating ang ulo nito sa harap ni Linfang sa isang kisap mata. Bumalik. Gumalaw si Linfang sa buong bilis ng hangin. Bukod dito, ang kanyang may pakpak na tigre ay agad na lumipat sa malayo. Malakas ang may pakpak na tigre, ngunit dahil masyadong mababa ang antas nito, hindi ito makakasali sa labanan. Magiging pabigat lang ito kay Linfang kung mananatili itong napakalapit. Napakabilis ng apoy na dragon. Si Linfang ay natigilan. Ang mga tao mula sa Exiwo School ay bumuo ng isang tuwid na linya at nagsimulang umawit ng isang inkantasyon habang nakapikit ang kanilang mga mata at nakasimangot. Mukhang nasa malalim silang konsentrasyon. Ginagamit nila ang kanilang mga kaluluwa para kontrolin ang apoy. Sa isip ni Linfang, nagulat siya. Ang masamang fire dragon na iyon ay malamig na nakatingin kay Linfang. Parang nabuhay talaga. Ang malalakas na cultivator na iyon mula sa Exiwo School ay mayroong maraming mapanlikhang paraan upang gamitin ang kanilang apoy kumpara kay Linfang. Maaari pa nilang gamitin ang kanilang mga kaluluwa upang kontrolin ito, pinagsama nila ang kanilang kapangyarihan sa kaluluwa upang kontrolin ang lahat ng apoy at ang apoy na dragon. Roar! Ang dragon na apoy ay biglang lumipad sa hangin at dumiretso patungo kay Linfang. Ito ay napakabilis, tulad ng isang ilusyon, naabot na nito si Linfang. Naramdaman ni Linfang ang pagbabago ng hangin at umatras, ngunit patuloy na hinahabol siya ng dragon, hindi nito hahayaang makatakas si Linfang. Ang dalawang silhouette, ang dragon at Linfang, ay kumikislap at gumagalaw sa kalangitan ng buong bilis. Ito ay hindi maisip. Nakakatakot na fire dragon, kung hindi ko maramdaman ang galaw ng hangin, matagal na akong patayin ito. Naisip ni Linfang. Maaaring gamitin ni Linfang ang kanyang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan ng kaluluwa upang maramdaman ang mga pagbabago sa hangin, malinaw niyang nararamdaman ang mga galaw ng dragon, ngunit hindi siya makatakas, ito ay masyadong mabilis. Ang pinuno ng grupong iyon ay nakatitig kay Linfang, sinusundan ng malapitan ang kanyang mga galaw. Ang bilis ni Linfang ay hindi kapanipaniwala, hindi katakataka na nagawa niyang patayin ang ikatlong sugo, marahil ito ay dahil sa kanyang bilis. Marahil ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi nagawang makipagkompetensya ng ikatlong sugo kay Linfang. Dahil ginagamit mo ang iyong mga kaluluwa para kontrolin ang apoy, ako na ang bahala sa kanila. Isip ni Linfang. Nanlamig ang kanyang mga mata. Sinimulan niyang i-condense ang hindi kapanipaniwalang dami ng purong chi na pumapalibot sa kanyang katawan. Isang lotus na bulaklak ang biglang lumitaw sa kanyang kamay, naglalaman ito ng bahagyang nakikitang itim na liwanag, pagkatapos ay pinalapot niya ito sa kanyang mabangis na apoy na itim na lotus. Ha! Ang pinuno ng mga kaaway ay tumingin sa itim na lotus na pinalalambot ni Linfang sa kanyang kamay at nabigla. Tila naglalaman ito ng nakamamatay na chi, parang sisabog ito anumang oras. Patuloy na sinundan ng fire dragon si Linfang. Hindi nito hahayaang makatakas si Linfang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang tumalikod si Linfang at tumigil sa paggalaw. Habang nakatalikod ay nagtaas siya ng kamay. Bumalik. Sigaw ng nasa katanghali ang gulang na lalaki, ngunit ang apoy na dragon at si Linfang ay masyadong mabilis na gumagalaw. Sa sandaling huminto si Linfang, ang apoy na dragon ay nasa harap na ni Linfang at bumagsak sa itim na lotus. Gabi na noon sa Imperial City, kaya ang lotus ay tila napakakaraniwan sa kadiliman ng gabi, agad itong bumagsak sa ulo ng dragon at tumagos ng diretso. Isang nakakatakot ngunit banayad na tunog ang pumuno sa hangin, ang maliit na itim na lotus na iyon ay naglabas ng nakakatakot na nakamamatay na enerhiya na nagsimulang pamunit sa dragon. Mamatay. Sigaw ni Linfang sa malalim na boses habang umaatras. Ang nakamamatay na enerhiya ng itim na lotus ay naglalabas ng mga sipol sa hangin, ito ay nabuo sa isang itim na butas na nilamon ang buong dragon. Tila may butas na napunit sa kapaligiran na napuno ng nakamamatay na enerhiya, walang makalapit sa nakakatakot na puyo ng tubig na iyon. Ang lahat ng mga tao mula sa Exiwo School ay dumaing nang ang kanilang mga mukha ay namutla, ang dugo ay tumalsik mula sa kanilang mga bibig habang ang kanilang mga kaluluwa ay tumanggap ng matinding pinsala. Ginagamit nilang lahat ang kanilang mga kaluluwa para kontrolin ang apoy na dragon, kung hindi ay hindi nila makokontrol ang napakalakas na apoy na dragon. Nakakatakot. Lahat sila ay nagmulat ng kanilang mga mata at panay na tumitig sa itim na lotus na naging isang black hole. Tuluyan itong nilamon ang kanilang apoy na dragon. Ang mabangis na apoy ni Linfang ay nakakagulat na nagninangas pa rin sa hangin, nakakatakot. Si Linfang ay umangat sa langit at tumingin sa grupo ng mga kaaway na may malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Ginamit ninyong lahat ang inyong mga kaluluwa para kontrolin ang apoy na dragon sa pag-atake, ngunit ito ay nawasak. Ngayon ay turn ko na para umatake. Sabi ni Linfang. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at lumabas ang imahe ng isang banner. Bumangon ka, binuksan ni Linfang ang kanyang kamay at sa isang kisap mata, hawak niya ang isang napakalaking banner na kamakaway sa hangin. Isang banner. Ang mga kalaban ay natulala at ang kanilang mga balintataw ay lumiit kay Linfang ay may isang bagay na kasing halaga ng isang banner. Ang banner ay may pattern ng araw sa bandila at ito ay nilamon ng matinding apoy. Ang banner na ito ay ang aking sun banner, ito ang unang pagkakataon na gagamitin ko ito. Malamig na sabi ni Linfang dahilan para hilahin ang lahat ng mga taong iyon ng mahabang mukha. Nakakagulat na may sun banner si Linfang. At ang lakas nito ay hindi ka panipaniwala. Kanina, hinahabol mo ako, ngayon naman.
Sabi ni Lin Fang habang humahakbang. Hindi alam ng mga kalaban kung ano ang gagawin. Sa isang hakbang, lumitaw si Lin Fang sa harap nila, siya ay parang hangin. Pagkatapos ay nahulog ang kanyang sun banner mula sa itaas habang ang anino nito ay tumatakip sa kanilang mga katawan. Bumalik, bilis. Galit na sigaw ng pinuno ng grupo. Ang iba ay mabilis na nag-react at nagsimulang umatras, ngunit dalawa sa kanila ang nahuli ng banner na nagsimulang mag-alab sa matinding apoy. Sila ay nagbigay ng kakilakilabot na hiyawan habang sila ay nasa loob ng banner na nasusunog ng buhay. Kasabay nito, nilalamon ng banner ang kanilang apoy na si Chi na parang matako. Ang iba naman ay panay ang titig sa banner at tanging dalawang silhouette lang ang nakikita sa loob na nagsisigawan, yung dalawang tao ang nahuli kanina. Buhay pa sila, ngunit nagdurusa sila sa matinding paghihirap, hindi sila namatay dahil hinihigop pa rin ng bandila ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsunog sa kanila ng buhay sa apoy nito. Ang banner na iyon ay isang napakalupit na sandata. Ang iba pang hindi nahuli ay nanginginig mula ulo hanggang paa. Ang banner na iyon ay isang napakabihirang at mahalagang kayamanan, ang kapangyarihan nito ay nakakabigla. Ang mga magsasaka na nakagawa ng isang banner ay napakabihirang, tanging ang mga pambihirang magsasaka lamang ang may kakayahang gumawa ng isang banner. Ang mga banner ay mga mahiwagang bagay na maaaring bitag ng mga kaaway at sumipsep ng kanilang kapangyarihan. Ang sun banner ni Lin Fang ay maaaring sumipsep ng mga tao upang patayin sila. Ang banner ay kailangan lamang na bomb-alot sa kanila at ito ay magiging mas malakas. Para sa mga may kontrol sa naturang banner, sila ay makakakuha lamang ng mga pakinabang mula sa pakikipaglaban. Mayroon ding mga espiritual na banner na maaaring sumipsep ng mga kaluluwa upang lumakas. Napakalupit at nakakatakot. Maraming tao ang natakot sa gayong mga sandata bilang mga bagay na mga bangungot. Hindi masyadong nag-isip si Lin Fang, pagkatapos na masipsep ang 2 taong iyon, nagpatuloy siya sa buong bilis na nakarating sa harap ng mga nakaiwas lang sa kanyang unang pag-atake. Sa isang kisap mata, 3 pang tao ang napasok sa kanyang banner. Muling nag-alab ang apoy at umalangaw ang nakakakilabot na hiyawan sa kapaligiran habang hinihigop ang kanilang kapangyarihan. Tara na, takbo tayo, bawat isa sa atin ay dapat pumunta sa iba't ibang direksyon. Sigaw ng pinuno na duguan ng mga mata. Ang itim na lotus na lumamon sa kanilang apoy na dragon ay hindi gaanong nakakatakot kaysa sa banner na iyon. Noong nasa piging si Lin Fang, napakalayo niya sa paggamit ng kanyang buong lakas. Ang lakas ni Lin Fang ay hindi kapanipaniwala, ang mga cultivators ay ka-4 o ika-5 Zuan Chi layer ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya, walang exception. Sa sandaling iyon, wala na silang pakialam sa kanilang utos na patayin si Lin Fang. Gusto lang nilang tumakas. Kahit iilan lang sa kanila ang nakatakas at napatay, mas mabuti na iyon kaysa mahuli sa loob ng banner na iyon. May pag-asa pa sila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 508 sa Imperial Palace. Gusto mong tumakas. Malamig na ngumiti si Lin Fang habang sumusugod siya, ang kanyang banner ay kumikislap at ang nakakakilabot na hiyawan ay napuno ng hangin. 2 pa ang nahuli sa banner at ang kanilang purong chi ay hinihigop. Ang pinuno ng grupo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ang dugo ay tumalsik sa kanyang bibig. Nagsimula siyang tumakas gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan, gusto niyang makatakas sa lahat ng paraan. Ngunit sa pagkakataong iyon, isang malamig na hangin ang bumungad sa kanya na naging dahilan ng kanyang panginginig. Bigla siyang nagmukhang malungkot, ang banner ay lumilipad patungo sa kanya kasama ang isang mabangis na hangin. Gaano kadelikado. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakamamatay na mapatla. Kaagad pagkatapos, napansin niya ang isang silhouette na lumitaw sa kanyang harapan, ito ay si Lin Fang. Kahit na ang iba ay hindi mamatay, kailangan mong mamatay. Sabi ni Lin Fang. Ang mga taong ito ay nagpunta dito upang patayin siya at may isang tao na kailangang pasanin ang responsibilidad ng kanilang mga aksyon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nasa Fire Red Chang Pao ang pinuno ng grupo, kaya syempre kailangan niyang pasanin ang responsibilidad. Mananagot din si Feng Chen. Pumunta sila dito na may utos na patayin si Lin Fang, kung malakas sila, kitilin na sana nila ang buhay ni Lin Fang nang walang awa. Nararapat sila sa kanilang kamatayan. Napilitan akong sumama, bakit ako magiging malupit para patayin ako? Hinahatak ng medyo may edad na lalaki ang mahabang mukha at nanginginig ang boses. Umaasa pa rin siya na may pagkakataon pa siyang mabuhay. Napilitan ka man o hindi, tinangka mo akong patayin. Kung mas malakas ka sa akin, pinatay mo na ako kahit na pinilit mong gawin iyon. Sabi ni Lin Fang sa malamig na paraan. Iyon ang kanyang mga pangunahing prinsipyo. Kung may gustong pumatay sa kanya, papatayin niya sila, iyon lang ang dahilan kung bakit kailangan niya. Parang Hao Yu Sect, Ice and Snow Mountain Village, Holy Courtyard of Zuyu at lahat ng Samaires sa Yunhai Sect, kapag malakas na si Lin Fang, pinatay niya sila dahil sa pagtatangkang kitilin ang kanyang buhay. Lahat ay mananagot sa mga aksyon na kanilang ginawa, kahit na sila ay pinilit. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nanatiling tahimik at hindi itinulak ang isyu, naiintindihan niyang tiyak na papatayin siya ni Lin Fang. Kung mababaligtad ang sitwasyon, hindi niya hahayaang makatakas ang sinuman at papatayin ang lahat ng umaatake sa kanya. Kung ang isang tao ay nagtangkang pumatay ng isang tao, ngunit ang taong iyon ay mas malakas at pinahintulutan ang kanilang mga kaaway na mabuhay. Sila ay tatawaging isang napakabait na tao at gayon din, sobrang tanga. Ang ilang dalisay na chi ay lumabas mula sa kamay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, malamig siyang umungol at isang malaking apoy ang nagsimulang mag-alab ng marahas sa paligid niya. Malamig na umungol si Lin Fang. Walang sabi-sabi, agad siyang humakbang pasulong at gumalaw ang kanyang sun banner para balutin ang kanyang kalaban. Paso.
Galit na sigaw ng medyo may edad na lalaki. Walang humpay na lumabas ang apoy mula sa kanyang kamay. Nga. Sumipol ang hangin habang dumadaloy ang banner sa atmosfera, papalapit na ang banner at ang apoy ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagbobomba sa banner para lang masipsip sa loob. Maaari siyang magpakawala ng apoy hanggat gusto niya, ngunit lalamunan lamang ito ng banner na parabang ito ay isang bihirang delicacy. Hinatak ng nasa katanghaliang gulang ang mahabang mukha at lalong namutla. Alam niyang posibleng sunugin ang banner, kahit pa saan banner iyon. Gayunpaman, tila ang kanyang lakas ay hindi nakapagdulot ng anumang pinsala sa banner. Ang kanyang apoy ay hinihigop lamang. Ang mga apoy sa banner ay mas malakas kaysa sa kanyang sariling apoy. Dapat ko na itong tapusin ngayon. Sabi ni Lin Feng, ang kanyang katawan ay sumugod at ang kanyang sun banner ay ganap na nilamon ang kanyang kalaban matapos masipsip ang lahat ng apoy na kanyang pinakawalan. Napuno ng hangin ang tunog ng rumaragas ang impyerno. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nilamon ng apoy sa loob ng banner, ang kanyang kaluluwa ay dinadalisay ng banner. Lahat ng kapangyarihan niya ay unti-unting hinihigop ng banner. Ang sun banner ay napapaligiran ng nakakatakot na apoy, ang apoy ay lalong lumalakas sa bawat lumilipis na sandali, habang ang pattern ng araw sa banner ay nagsimulang punuin ng apoy na chi mula sa kanyang mga kaaway. Nakuha ng banner ang kapangyarihang ito mula sa lahat ng mga kaaway na sinunog nito ng buhay. Ngunit si Lin Feng ay hindi mismo ang sumipsip ng apoy na iyon na si Chi, sa halip, ibinalik niya ito sa sun banner. Kailangan niyang linisin ang apoy ng mga kaaway na si Chi dahil iba ito sa kanyang sarili, ang pagsipsip ng gayong hindi malinis na apoy ay magiging hindi matatag ang kanyang paglilinang. Kung ang paglilinang ni Lin Feng ay naging hindi matatag, iyon ay magiging isang sakuna para sa kanya. Hindi ito resulta na gusto niya. Hinding-hindi hahayaan ni Lin Feng na maging hindi matatag ang kanyang kultibasyon para sa pagkakaroon ng kaunting kapangyarihan. Gayunpaman, ang pag-iwan ng apoy ng mga kaaway sa loob ng kanyang sun banner ay hindi isang problema. Sa sandaling iyon, tanging si Lin Feng ang natitira. Ang iba ay nakatakas at malamang na tumakas para sa kanilang buhay. Ang mga hindi nakatakas ay patay na, naabsorb na sila sa banner ni Lin Feng. Mabilis na kinuha ni Lin Feng ang kanyang banner habang ang malamig na ilaw ay kumislap sa kanyang mga mata. Qiyongqi, sigaw ni Lin Feng sa malalim na boses. Ang silweta ng may pakpak na tigre ay kumikislap, at pinalo ang mga pakpak nito at agad na dumating sa tabi ni Lin Feng, pagkatapos ay pumuesto ito upang pahintulutan si Lin Feng sa likod nito. Ang may pakpak na tigre ay isang sinaunang mabangis na hayop, kahit na ito ay lubhang malupit at uhaw sa dugo, palagi itong sumusunod kay Lin Feng, anuman ang ugali nito. Tumalon si Lin Feng sa likod nito at lumipad sila palayo. Ang tanawin ng isang taong nakasakay sa isang sinaunang mabangis na hayop ay hindi kapani-pani walang kahanga-hanga. Sa Imperial Palace, sabi ni Lin Feng, naisip ni Prince Feng Chen ng Tianfeng na magagawa niya ang anumang gusto niya, kahit na pinapatay nito si Lin Feng. Ipinadala niya si Mo Qing upang patayin siya at pagkatapos ay ang mga tao mula sa Exiwo School. Lahat sila ay ipinadala ni Feng Chen na may tanging layunin na patayin si Lin Feng. Dahil gusto niyang patayin si Lin Feng, makakahanap si Lin Feng ng pagkakataon para bayaran si Feng Chen at ang lahat mula kay Tianfeng. Pinalo ni Qiyongqi ang mga pakpak nito at bumaril sa kalangitan. Dumaan sila sa matataas at matataas na gusali ng kabisera, nakatingin si Lin Feng sa mga gusali sa lupa, lahat sila ay napakaganda at ang ilan ay halos sapat na ang taas upang maabot ang mga ulap. Sa sandaling iyon, sa loob ng Imperial City sa isang magandang palasyo, sina Prince Duan Huyan ng Zuyu at Prince Feng Chen ng Tianfeng ay naglalakad sa tabi ng mga tao ng Dragon Mountain Empire, sina Roulan Shan, Jian Chen at Yao Tianshu. Naramdaman ni Feng Chen na parang may nakatitig sa kanya at naramdaman ng malamig na hangin na umihip sa kanya. Nagpadala ito ng panginginig sa kanya. Nanginag sa kanya ang malamig na hangin iyon. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa malayo, sinusubukan niyang makita sa mga ulap upang makita kung sino ang nagpapakawalan ng napakalamig na liwanag na nakasisilaw. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 500, paano siya hindi makikipaglaban? Huminto sa paglalakad si Feng Chen at ang iba pa at tumingin sa malayo. Naramdaman lamang nila ang malamig na enerhiyang nakapalibot sa kanila at ang target ay si Feng Chen, ang prinsipe ng Tianfeng. Bukod kay Feng Chen, ang mga sugo mula kay Tianfeng ay tinutumbok din at nabalot ng malamig na hangin. Isang maliit na itim na tuldok ang lumitaw sa abot tanaw at isang satset na tunog ang kumalat sa hangin. Sa isang iglap, ang maliit na tuldok ay tumawid sa ilang distansya kilometro, ito ay napakabilis. Lin Feng, karamihan sa kanila, nang makita ang taong papalapit, ay natigilan. Ang itim na tuldok na iyon ay si Lin Feng sa kanyang may pakpak na tigre at siya ay nagmamadali patungo sa kanila. Hindi siya patay. Si Feng Chen ay natigilan at ang kanyang mga balintataw ay lumiit. Tila ang mga tao sa Exiwo School ay hindi rin nagawang patayin si Lin Feng. Bukod pa rito, napakalakas ng loob ni Lin Feng kaya agad siyang sumugod sa Imperial Palace. May balak ba siyang makipag-away dito? Isang napakalamig na hangin ang mabilis na lumalapit at ang mga pakpak ng may pakpak na tigre ay mabilis na pumutok, na naging sanhi ng paglipad ng graba sa bawat direksyon habang ito ay lumapag sa harap ng mga taong iyon. Tumalon si Lin Feng mula sa likod ng may pakpak na tigre at tumanggo sa mga tao ng Dragon Mountain Empire. Mr. Roo, Mr. Yao. Ang dalawang taong iyon ay tumanggo rin kay Lin Feng at agad na nagtanong si Roo Lanshan. Lin Feng, pumunta ka rito ngunit parang galit ka, bakit ganoon? Kailangan kong ayusin ang ilang mga account. Sabi ni Lin Feng. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon at tumingin kay Feng Chen. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Lin Feng.
Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng kanyang chi na bumabalot kay Feng Chen at sa iba pang mga tao mula kay Tianfeng. Si Feng Chen at ang iba ay natulala at malamig na nakatitig kay Linfeng. Nanatiling tahimik ang magkabilang panig, nilalabas lamang nila ang kanilang chi na nagbabanggaan sa kapaligiran. Mukhang nagulat si Rou Lanshan at sumulyap kay Linfeng, pagkatapos ay kay Feng Chen, ngunit nanatili siyang tahimik. Alam niya kung ano ang nangyayari, nagpadala si Feng Chen ng mga tao para patayin si Linfeng. Linfeng, ikaw ay nasa Imperial Palace, hindi mo ba naiisip na ikaw ay nagmamalabis? Agad na sabi ni Feng Chen habang inaakusahan si Linfeng. Sinasabi niya na hindi iginagalang ni Linfeng si Zuyu dahil gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Duan Wuya. Hindi siya pinansin ni Linfeng, ikanaway niya lamang ang kanyang kamay at may lumabas na sako, na ibinato niya kay Feng Chen. Sinalo ni Feng Chen ang sako at binuksan ito, tumutulo ang sako ng dugo, nang makita niya ang nasa loob, nagulat siya at nagsimulang manginig, napakalupit ni Linfeng. Nasa loob ng sako ang ulo ni Muqing. Ikaw ang prinsipe ng Tianfeng, pumunta ka sa Zuyu bilang panauhin, ngunit ang bawat isa sa inyo ay nagtangkang ipahiya si Zuyu, paulit-ulit. Una ay ang prinsesa, pagkatapos ay nagpadala ka ng mga tao upang patayin ako. Isa akong respetadong miyembro ng Zuyu. Hindi mo ba naisip na kayong mga taga Tianfeng ay medyo pinapahiya ang aking bansa? Hinahamak mo ba si Zuyu? Sabi ni Linfeng sa malamig na tono. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang maliit na hakbang at pinakawalan ng kanyang lakas, ito ay napakalamig at ito ay gumagalaw patungo kay Feng Chen. Ang sobrang lamig at matalas na enerhiyang iyon ang nagpatigil kay Feng Chen, nakatitig siya kay Linfeng at sinabi. Ano ang gusto mo? Tumiti si Linfeng, ngunit walang sinabi. Nanatili siyang tahimik at malamig na nakatitig kay Feng Chen at sa iba pa. Kasabay nito, ipinagpatuloy niya ang pagpapakawalan ng kanyang mapang api at malamig na enerhiya sa hangin. Ang lahat ng mga tao mula sa Tianfeng ay napapaligiran ng kanyang enerhiya. Ang kapaligiran ay naging partikular na malamig. Nanatiling tahimik ang lahat. Si Linfeng ay naglalabas pa rin ng kanyang enerhiya na bumabalot sa buong pulutong, ngunit ni isang salita ay hindi nasabi. Nakatitig si Feng Chen kay Linfeng na may layuning pumatay. Si Linfeng ay napakamatapang, nakakagulat na pumasok siya sa Imperial Palace at gusto siyang patayin. Bukod dito, pinugutan niya ng ulo si Muqing at inihatid ito sa isang sako sa prinsipe, napakalupit. Bukod dito, naramdaman ni Feng Chen na siya ay pinapahiya. Si Linfeng ay kumikilos na parang siya ay isang hari habang nakatingin siya sa prinsipe. Si Duan Wuya ay kalmado lamang na nakatingin sa eksena, walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya, wala siyang planong makialam. Ipinahiwatig ni Feng Chen na hindi iginagalang ni Linfeng si Zuyu, ngunit kahit na iyon ang kaso, handa si Duan Wuya na tanggapin ang gayong pag-uugali mula kay Linfeng. Matagal na niyang kilala si Linfeng at naiintindihan niya ang kanyang mga aksyon. Si Linfeng ay matapang at may talento, siya ay isang pambihirang indibidwal. Gayunpaman, si Linfeng ay may kapintasan, siya ay napaka-impulsive at pinahintulutan ng kanyang mga desisyon na maapektuhan ng kanyang mga emosyon. Wala siyang pakialam sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon kapag siya ay galit. Kung galit si Linfeng, wala siyang pakialam kung sino ang papatayin niya at wala siyang pakialam kung anong kahihinatnan ang mangyayari. Halimbawa, hindi siya nagdalawang isip na patayin si Shikyong o Duan Tian lang, pareho silang may mataas na katayuan sa Zuyu, ngunit nasaktan nila si Linfeng kaya pinatay niya sila ng walang awa. Nagiganti rin siya sa pamamagitan ng pagmasaker sa Haoyu Sect at sa Ice and Snow Mountain Village, na sinundan ng Holy Courtyard ng Zuyu. Sa isip ni Linfeng, iisa lang ang landas para sa kanyang mga kaaway. Kamatayan. Ganon din ang nangyari sa Xiangjiang Lake, kahit sino o ano ang hamarang sa kanya, determinado siyang patayin si Shikyong. Sa makatuwid, hindi nagulat si Duan Wuya sa katotohanan na si Linfeng ay nakapasok sa Imperial Palace, at higit pa rito, wala siyang pakialam. Gayunpaman, si Rou Lanshan ay tila walang determinasyon. Si Linfeng ay may mataas na likas na kakayahan at napakalakas ng loob, hinangaan niya siya dahil doon. Gayunpaman, gustong patayin ni Linfeng ang mga tao mula sa Tianfeng, at ang tanong ay hindi kung sino ang papatay kanino, ngunit ang resulta ay ang pagkamatay ng mga talento. Ang pinakanakababahala ay maaaring masugatan si Linfeng. Si Rou Lanshan ay hindi gustong makita iyon. Kahit na hindi pa rin niya alam kung sino ang sasali sa Great Competition ni Zuyu bilang kalahok, at may ilang henyo na maaaring magmukhang uupo sa mga bakanteng posisyon. Hindi bababasa, si Linfeng at ang pangalawang sugo ay sasakupan ng dalawa sa mga bakanteng posisyon. Linfeng, bakit galit na galit ka? Hindi mo ba ito makakalimutan pansamantala? Tanong ni Rou Lanshan sa kalmadong paraan, medyo nagalit siya sa ginawa ni Linfeng. Gayunpaman, umiling si Linfeng. Kalimutan ito pansamantala. Imposible. Sumimangot si Rou Lanshan, ngunit agad na kumalma, pagkatapos ay nagpatuloy siya. Lahat kayo ay mga henyo, ako ay isang ambassador mula sa Dragon Mountain Empire, ayokong mapahamak kayo bago ang kompetisyon, sana ay maunawaan ninyo iyon. Si Linfeng ay nanatiling tahimik at naging tense. Linfeng, masyado kang mayabang, wala ka pang respeto sa mga nakatatanda mo. Isa kang kahihiyan. Galit na sigaw ni Feng Chen. Puno ng kiling intent ang mukha niya. Si Linfeng ay napakamayabang at matapang. Gusto niya talagang patayin ang mga ito habang nasa loob sila ng Imperial Palace. Ang pangalawang sugo ay nakapasok sa ika-6 na layer ng Zuan Qi, hindi siya naniniwala na makakalaban siya ni Linfeng. Ang kapaligiran ay napuno ng isang nakamamatay na katahimikan at ito ay lubhang mapang-api. Dahan-daang lumingon si Linfeng at tumingin kay Rou Lanshan, pagkatapos ay sinabi niya.
Mr. Roo, bakit nasa Zuyu ka? Para piliin ang mga kalahok para sa Great Competition ng Zuyu, malinaw naman. Sa makatuwid, umaasa ako na walang mangyayari sa alinman sa mga potensyal na binhi. Sagot ni Roo Lanshan. At ang mga taong sasali sa Great Competition ni Zuyu, hindi ba't lahat sila ay mga henyo? Tanong muli ni Lin Feng, siyempre magkakaroon lamang ng makapangyarihang mga henyo mula sa 4 na imperyo at 13 bansa ng Zuyu. Iyan ay hindi mapag-aalinlanganan. Mr. Roo, sinasabi mo na ang mga cultivator na sasali sa kompetisyon ay ang pinaka-hindi kapani-paniwalang mga henyo sa kontinente. Gayunpaman, ako, si Lin Feng, ay isang hamak na cultivator, malayo ako sa pagiging kasing kasanayan ng mga henyo na lumahok sa kompetisyon. At saka, kulang din ang skills ko, masyado akong mababa sa mga henyo na iyon, kaya bakit ko pa sila lalabanan? Tanong ni Lin Feng. Nang marinig ni Roo Lanshan si Lin Feng, siya ay natigilan, pagkatapos ay muling nagsalita si Lin Feng. Para sa isang tulad ko, na lumalahok sa Great Competition ng Zuyu, hindi ba ito ay katulad ng panliligaw sa kamatayan? Roo Lanshan, ano ang gustong sabihin ni Lin Feng? Sinasabi ba niya na ayaw niyang sumali sa Great Competition ng Zuyu? Makikilaban ba siya? Hindi ba siya nang ahas na ipagsapalaran ang kanyang buhay? Ang pagsali sa Great Competition ng Zuyu ay isang pagkakataon upang makita ang mga pinakakahanga-hangang henyo ng 13 bansa ng Zuyu. Ito ay isang pagkakataon upang maglakbay sa kontinente, maranasan ang mga dakilang laban at mapabuti ang mga panganib. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bahagi ay ang pagtagumpayan ng mga mapanganib na sitwasyon, ngunit nangangailangan iyon ng lakas ng loob. Kung wala akong lakas ng loob, ano ang silbi ng pakikilahok? Kasalukuyan kaming nasa Zuyu, ang aking tahanan, kung hahayaan ko ang aking sarili na mabuli at mapahiya habang nasa aking sariling tahanan nang hindi kumikilos dahil ayaw mo akong mapahamak, kung gayon, hindi ba't iyon ay nagmumukha akong mahina? Duwag. Kung ako ay duwag, bakit ko iiwan si Zuyu? Paano ako mangangahas na harapin ang mga henyo ng 13 bansa? Kung ganoon ako kaina, bakit ko sila gustong harapin? Ang mga salita ni Lin Feng ay namangha kay Roo Lanshan. May punto si Lin Feng, ang mahusay na kompetisyon ni Zuyu ay hindi lamang tungkol sa mga henyo mula kay Tian Feng, magkakaroon ng napakalakas na magsasaka mula sa ibang mga bansa, at maging ang mga tao mula sa ibang mga imperyo, lahat sila ay magiging mga hindi kapani-paniwalang mga henyo. Kung si Lin Feng ay kumilos ng mahina habang nasa Zuyu, ang kanyang tahanan, paano niya iiwan si Zuyu para makipaglaban sa iba pang mga henyo? Matapos manatiling tahimik ng ilang segundo, gumalaw ang mga labi ni Roo Lanshan, sinabi niya. Hindi ako sasali, wala ito sa aking negosyo. Ito ay isang bagay sa pagitan mo at sa kanila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 510, Espiritu ng Kulog. Tumabi si Roo Lanshan at ngumiti. Hindi niya sinisisi si Lin Feng sa kanyang bastos na pag-uugali. Sa katunayan, pagkatapos marinig ang mga salita ni Lin Feng, hinangaan niya ang kanyang mga aksyon. Si Lin Feng ay matapang, matyaga at may talento, ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay mayroon siyang puso ng isang mananakop. Gaano man kalakas ang kanyang mga kaaway, anuman ang kanilang katayuan, papatayin sila ni Lin Feng, bilang paggalang sa sarili, at para sa kapakanan ng kanyang paglilinang. Hindi natakot si Lin Feng nang kaharap ang prinsipe ni Tian Feng at ang mga sugo. Siya ay walang takot. Pumapatay lang ang nasa puso niya. Ang ganoong uri ng tao ay maaaring pumailang lang sa langit. Sa landas ng paglilinang, patuloy silang umakyat hanggang sa marating nila ang tuktok. Sa makatuwid, ayaw pigilan ni Roo Lanshan si Lin Feng. Malutas ni Lin Feng ang kanyang isyu sa mga tao mula sa Tian Feng ngayong pinayagan siya ni Roo Lanshan. Si Roo Lanshan ay hindi na makisali at maging ang mga tao mula sa Cosmic Pavilion, wala itong kinalaman sa kanila, kaya tumabi na rin sila. Nakangiting walang pakialam si Doan Wuya habang tumabi rin siya, wala siyang pakialam sa ganoong bagay. Sa sandaling iyon, ang mga tao mula sa Tian Feng at Lin Feng ay magkaharap. Ang parehong partido ay nagbibigay sa isa pa ng isang nakamamatay na liwanag na nakasisilaw. Hinamak sila ni Lin Feng, gusto niyang gamitin ang mga ito bilang isang tantungan sa kanyang landas ng paglilinang upang palakasin ang kanyang sariling pasya. Nagulat ako na pumunta ka kagad dito para makipaglaban. Mabagal na sabi ni Feng Chen habang nakatitig kay Lin Feng. Hindi sumagot si Lin Feng, humakbang ulit siya at pinakawalan ang kanyang nakakagulat na chi, parang gusto niyang sirain ang kapaligiran sa kapangyarihan ng kanyang chi. Bukod kay Feng Chen at sa pangalawang sugo, naramdaman din ng iba ang layunin ng pagpatay sa chi na nagpang-inag sa kanila. Ang chi ni Lin Feng ay napakalamig, pakiramdam nila ay bigla silang napalibutan ng yelo. Nakakakilabot. Kung may pagkakataon si Lin Feng, papatayin niya sila ng walang awa. Si Lin Feng ay may puso ng isang mamamatay tao. Nagulat din ako, akala ko tatakbo ka pabalik kay Tian Feng. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Pagkatapos ay naglabas siya ng ilang nakamamatay na China sa hangin, ito ay kasing matalim ng isang espada. Si Lin Feng ay mukhang gusto niyang patayin silang lahat at alisin ang kanilang mga katawan sa pag-giral. Hinatak ni Feng Chen ang mahabang mukha. Nabigla siya. Ang layunin ni Lin Feng ay hindi kapani-paniwala. Hindi lang talentado si Lin Feng, napakalakas din niya, sa katunayan, hinangaan siya ni Feng Chen sa kanyang lakas. Si Lin Feng ay hindi kapani-paniwala, ang mga ganitong tao ay bihira sa Tian Feng. Sa kasamaang palad, si Lin Feng ay mula sa Zuyu, kaya naging magkaaway sila. Hindi na iyon mababago. Nagkaroon sila ng sama ng loob na hindi maaayos hanggang sa mamatay ang isa. Masyado kang mayabang at masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Hindi ako mas mababa sa iyo, Lin Feng. Sabi ni Feng Chen na ang mga damit ay nagsimulang lumipad nang ilabas niya ang kanyang kapangyarihan.
Naglabas siya ng malamig na enerhiya na bumangga sa nakamamatay na enerhiya ni Lin Fang na puno ng layunin. Maraming tao ang natulala ngunit agad ding tumahimik. Iyon ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ang lakas ni Feng Chen, napakalakas niya at nakalusot sa ika-6 na layer ng Zuan Qi. Ngunit hindi sila masyadong nagulat, si Feng Chen ay may ilang hukbo na nasa ilalim ng kanyang kontrol, ang kanyang lakas ay hindi kailanman pinag-uusapan. Kung hindi siya malakas, pinatay na siya ng mga tao at inaangkin ang kanyang posisyon bilang kanila. Kamahalan, hayaan mo akong lumaban. Sabi ng pangalawang sugo habang humahakbang pasulong. Nakatayo siya sa tabi ni Chen. Ang kanyang cultivation layer ay eksaktong kapareho ng kay Feng Chen, ang ika-6 na Zuan Qi layer. Ang kanyang antas ay mas mataas kaysa kay Lin Feng, hindi siya naniniwala na ang isang maliit na tao tulad ni Lin Feng ay magagawang talunin siya. Sinulyapan ni Feng Chen ang pangalawang sugo at tumanggo, pagkatapos ay agad siyang bumalik upang hayaang lumaban ang pangalawang sugo. Gusto niyang makita kung paano haharapin ni Lin Feng ang isang cultivator ng ika-6 na layer ng Zuan Qi. Ang espiritu ng pangalawang sugo ay napaka-brutal. Si Lin Feng ay malamig na nakatitig sa pangalawang sugo, sila ay nakatakdang maging magkaaway. Biglang, ang mga mata ni Lin Feng ay naging itim, napakaitim, ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi kapani-pani walang lamig, ang kanyang mga mata ay nalungkot at walang emosyon. Ang Lin Feng, sa sandaling iyon, ay mukhang ibang tao na ganap. Ano ito? Isang espesyal na kapangyarihan? O isang espiritu? Nang makita ng pangalawang sugo si Lin Feng na nakatitig sa kanya gamit ang kanyang itim na mga mata, naramdaman niyang ang mga mata ni Lin Feng ay naging isang walang katapusang bangin, hindi niya makita ang dulo ng kadiliman. Mag-away tayo. Gusto na kitang patayin pagkatapos ng huling pagkakataon. Sabi ng pangalawang sugo. Sa gabi ng piging, hinamon siya ni Lin Feng sa isang labanan, pinahiya niya ang lahat ng mga sugo at pinatay pa ang ilan sa kanila. Nang hamanin siya ni Lin Feng, sa kasamaang palad ay pinigilan siya ni Roulan Shan na patayin si Lin Feng. Hindi pa huli ang lahat para patayin mo ako. Sabi ni Lin Feng habang naglalabas ng mas nakamamatay na hiya. Ang pangalawang sugo ay humakbang pasulong at, sa isang iglap, isang nakasisilaw na lilang liwanag ang lumitaw mula sa kanyang mga mata kasama ang isang dumadagandong na tunog na pumuno sa hangin. Ang tunog ng napipigang kulog ay sumalakay sa kapaligiran at ang nakamamatay na enerhiya ni Lin Feng ay agad na kumalat mula sa pag-atake. Ang mga tao ay natigilan nang makita nila ang kanyang pag-atake. Sa sandaling iyon, ang pangalawang sugo ay napapaligiran ng kulog, mukha siyang Diyos ng kulog. Ang espiritu ng pangalawang sugo ay ang napakabihirang espiritu ng kulog. Ang kanyang kapangyarihan sa pagsabog ay napakapangit at malakas. Espiritu ng kulog. Si Lin Feng ay natulala. Kumikislap ang kanyang mga mata, naglabas siya ng mas nakamamatay na enerhiya at itinaas ang dalawang kamay. Isang espada ang namuo sa kanyang mga kamay at nagsimulang saktan ang kapaligiran. Tila nag-iiwan ito ng itim na daanan habang lumilipat sa himpapawid. Pumunta ka, iniunat ng pangalawang sugo ang kanyang kamay at isang walang katapusang kulog at kidlat ang sumugod patungo sa espada ni Lin Feng. Ang espada ni Lin Feng ay nagpakalat ng nakakatakot na itim na liwanag. Gotcha! Ang espada ni Lin Feng ay maaaring tumagos sa anumang bagay sa landas nito, ngunit ang dumadagandong na tunog ay walang tigil. Ang nakamamatay na espada ni Lin Feng ay bumaba mula sa langit at patuloy na winasak ang kulog at kidlat. Ang nakamamatay na enerhiya ay diretsong gumagalaw patungo sa pangalawang sugo. Itinaas ng pangalawang sugo ang kanyang mga kamay at lumabas sa kanyang palad ang isang lilang at puting liwanag. Nakakasilaw ang itsura. Ilaw ng kulog. Sabi ng pangalawang sugo at pumikit. Para siyang nagdadasal sa Thunder God. Isang lilang kulog ang lumabas sa kanyang mga kamay at tumaas sa hangin. Sa isang iglap, ang lila at puting liwanag na iyon ay agad na bumaril patungo sa espada ni Lin Feng. Ang Purple Thunder Light na iyon ay naglalaman ng walang katapusang layunin ng pagpatay. Sish, sish. Walang nakakatakot na mga tunog ng pagsabog, mayroon lamang labanan sa pagitan ng nakamamatay na enerhiya at isang nakasisilaw na lilang liwanag. Ang mga enerhiya ay patuloy na nag-crash laban sa isa't isa habang sila ay umaalon sa hangin at kumalat sa lahat ng direksyon. Nagsimulang bumalik ang mga taong nanonood. Tanging si Lin Feng at ang pangalawang sugo ang hindi gumalaw, sa ilalim ng purple at black energy, si Lin Feng ay walang ekspresyon. Gumawa siya ng isang hakbang at muling lumitaw ang kanyang nakakagulat na nakamamatay na chi, kasama ang isa pang nakamamatay na espada. Ultraviolet Thunder. Sigaw ng pangalawang sugo sa malalim na boses. Tumitaw ang napakaraming kulog na dumiretso patungo sa liwanag ng espada ni Lin Feng, ngunit napigilan sila ng nakamamatay na enerhiya na nasa loob ng espada ni Lin Feng at nawasak. Ang espada ni Lin Feng ay malamig at nakamamatay, habang ang kulog ng pangalawang sugo ay lubhang mapanganib, ang kanilang labanan ay nagsisimula ng sirain ang kapaligiran. Mukhang hindi ko masisira ang kanyang enerhiya sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa aking espada. Naisip ni Lin Feng. Pagkatapos ay ginalaw niya ang kanyang kaliwang kamay, sa kaliwang kamay ni Lin Feng ay lumitaw ang isang marka ng bandila na agad na naging isang napakalaking banner na puno ng nagngangalit na apoy. Isang banner, isang espiritual na banner. Ang mga tao ay namangha, si Lin Feng ay may mahalaga at hindi kapani-pani walang kayamanan, isang banner. Natigilan si Duan Wuya, hindi pa niya nakita ang banner ni Lin Feng, ito ang unang pagkakataon. Hindi niya akalain na si Lin Feng ay nakakagulat na magkakaroon ng hindi kapani-pani walang kayamanan tulad ng isang banner. Bukod dito, may pattern ng araw sa banner at naglalabas ito ng nakakatakot na apoy. Malinaw na hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Lin Feng ang banner, nasunog na nito ang mga tao ng buhay at hinigop ang kanilang kapangyarihan.
Ang banner ay naglalaman ng isang fire chi na pag-aari ng iba pang mga cultivator. Tumitaw ang banner ngunit hindi nawala ang espada ni Linfeng, nasa kanang kamay niya ang kanyang espada at nasa kaliwa ang banner. Kinokontrol ni Linfeng ang parehong kapangyarihan ng sabay. Ginamit ni Linfeng ang kanyang itim na lotus sa kanyang kaliwang kamay at ang kanyang espada sa kanyang kanang kamay noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, mayroon siyang banner sa kanyang kaliwang kamay at isang espada sa kanyang kanang kamay.